Hello mga kapatid, magandang araw po. Pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari nawa sa puso at isipan natin ngayon. At mga kapatid, ngayong araw na ito ay ika-40 days ni Papa Inocentes. Na-miss na namin siya. At pagmimisa ako ngayon para sa kanya. After ng misa, dadalaw kami sa kanyang puntod. Yan ang schedule natin. Pero hindi pa tayo nagsimula ng misa. Magbibigay lang ako ng komento about sa Big One. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Na pinopilfisay ni Rudy Baldwin. Yan, nakakos ito kahit sa mga kilala ko, natatakot. Uwi ka na sa dahil may Big One. Yung mga pinsan ko ay umuwi sa Bohol. Natatakot sa Big One. So anong dapat nating gawin? But i-play ko muna yung kanyang prediction about the Big One, mga kapatid. Okay. Ito. Ang mga pangyayari sa mismong araw ng The Big One ayon kay Miss Rudy Baldwin. Narito ang kanyang sinabi at ang lahat ng ito ay mangyayari pa lamang. Paalala lamang sa lahat na si Miss Rudy Baldwin ay isang sikat na psychic na may 2 million plus of likes and followers. Naiisip niyo ba kung ano talaga ang maaring mangyari pagdating ng The Big One? Sa nakikita ni Miss Rudy Baldwin sa kanyang vision sa Bulacan, ang mga lindol ay magpaparamdam na halos magkasunod-sunod lang. May lindol siyang nakikita sa kanyang vision, ang isa ay malakas at ang isa naman ay di gaanong malakas. Ang malakas na mangyayari sa Bulacan ay sa panahon ng tag-ulan. May lindol din na nagbigay ng pinsala sa ilang kabahayan. May nakikita siyang makuryente at mga kidlat na animoy galit na galit, kaya mag-ingat lamang ang lahat. Nakikita din niya sa kanyang vision ang kandidato sa Bulacan na magpapaalam na sa mundo natin. Paalala ni Miss Rudy Baldwin na ang buhay natin ay hiram lang. Dapat natin itong pahalagahan, iwasan ang mag-isip na hindi maganda na kitilin ang buhay ng ganun na lang. Lahat kayo alam nyo sa umpisa pa lamang ng Facebook ni Miss Rudy na ilang beses na siyang na-block. Kahit noong unang araw pa lang niya na ginamit ang kanyang page sa Facebook, ay sinabi na niya sa lahat ng vision niya ay negative. Kahit negative ang vision niya ay pwede siyang maging positive. Ito ay sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos na ilayo tayo sa kapahamakan. Magsisilbi itong babala sa lahat upang makaiwas sa anumang disgrasya. Kahit masira man ang bahay o kagamitan, mahalaga na binigyan kayo ng Diyos ng mahabang buhay. Sa realidad, sa buhay ng tao, walang perpekto. Ang lahat nagkakamali. Lahat may lungkot at saya dahil tao lamang tayo.
May isang bagay na dapat hindi ninyo kalimutan at ito ay ang Diyos. Siya ay totoo at maging handa at laban lamang sa hamon ng buhay. Ang tiwala ninyo at pananalig sa Diyos ay laging isa puso. Ang vision sa Manila at Metro Manila pagdating ng The Big One. Una sa lahat, ang Big One ay hindi sabay-sabay na mangyayari. Sa Luzon, oo, mararanasan nila ang The Big One, pero sandali lang ito. Ngunit magdudulot daw ito ng matinding pinsala sa kanila. Ang mga tao ay nakapaana sa kalye. May mga ambulance na nakikita si Miss Rudy at fireman dahil may gusaling na sunog ng dahil sa lindol at nagkaproblema ito sa kuryente. Sa mga mahilig naman dumaan sa underpass, bilisan nyo lang maglakad at huwag yung nasa phone kayo at naglalakad na parang nagmumodel. Iwasan nyo muna ang ganyang ugali. Kita din ni Miss Rudy na may LRT na masira, magulo ito pagmasdan. Sandali lang ang The Big One sa Luzon, pero ang daming napinsala at may ilang buhay ang nawala. Nakita din ni Miss Rudy Baldwin si Mayor Isko Moreno. Napakalungkot, tumulo ang luha niya habang may pinagmamasdan siya. Nakita ni Miss Rudy sa kanyang vision na sa mismong araw ng The Big One ay may mga lugar na magkakaroon ng high tide o tubig na umangat ng mataas. Bulacan at Cavite, meron kasi dyan mababasag o babagsak na pader na dinadaluyan ng tubig. Umaasa si Miss Rudy Baldwin na maayos ninyo ito dyan sa Cavite. Malapit ito sa tubig dahil sa lindol, medyo naalog lang ang dagat. Pero So yan po isa sa mga prediction ni Rudy Baldwin. Pero hindi na yan prediction dahil sinabi na yan ni Kristo. Especially sa Ebanghelyo, no? Nandito sa Mateo chapter 24. Ito maganda po itong talatang ito. Mas mag-reflect tayo at babasahin natin. Sabi niya sa banal na kasulatan, sabi niya dito sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 24, it is not a single prophecy about a single event. Jesus addresses three interconnected realities. Una, the destruction of Jerusalem Temple. So, nangyari po yan sa 70 AD. And the ongoing tribulation throughout Christian history. So, meron tayong mga pagsubok, no? The final return of Christ at the end of time. The fathers describe this as prophetic telescoping. A prophecy with near, middle, and final layers of fulfillment. Una, sa verse 1 to 3. Mark chapter 1, verse 3. The disciple asked Jesus three questions. When will the temple be destroyed? What will be the sign of your coming? What is the sign of the end of the age? Jesus answers all three at the same time. So, sinagot niya itong mga tanong. So, ito po yung context sa Matthew chapter 24. Jesus answers all three at the same time, moving between them fluidly. This is why the discourse contains both historical elements. Sa 70 AD, so yung temple sa Jerusalem ay nawasak po, na-destroy po. And eschatological elements. Bakit may eschatological element? It is about the final end. So, ano yung reminder sa ating Panginoon? Do not be deceived. Take heed that no one leads you astray. The final warning Jesus gives is not about disasters, but deception. The first warning, ito yung first warning ni Kristo.
hindi about disasters, but deception. False teachers and false Christs arise in every age, climaxing with the final deception. So ano yung punto ni Kristo ngayon? Ano yung warning ni Kristo sa akin at sa atin? Mag-ingat po kayo about deception, dahil maraming lilitaw sa panahon, mga false prophets, false teachers. So kailangan natin ng authority para hindi tayo ma-deceive. Continue to spread the good news of the Lord. We always pray for you. Salamat, Igsoon. So, babasahin natin ang CCC 675. Mga kapatid. Ganda nito. Ganda nito, mga kapatid. Ito yung sabi, before Christ's second coming, the church must pass through a final trial that will shake the faith of many believers. Nangyari na po ito, The persecution that accompanies her pilgrimage on earth will unveil the mystery of iniquity, the form of a religious deception, offering men an apparent solution to their problems at the price of apostasy from the truth. The supreme religious deception is that of Antichrist, a pseudo-messianism by which man glorifies himself in place of God, and his Messiah come in the flesh. So dito, mga kapatid, ang punto dito, mga kapatid, marami ang aalis sa katotohanan. Marami naman talaga. At yung simbahang Katoliko ay inuusig na ngayon. So yan ang reminder ni Kristo po. At sa CCC 675 ay hina-highlight po dyan. No? So, do not be deceived. So, the first warning Jesus gives is not about disasters. It is not about disasters, but it is about deception. The non-signs, Matthew chapter 24, verses 6 to 8. Wars, rumors of wars, famines, earthquakes. But the end is not yet. Ito po. No? So, ito yung pinufokusan natin ngayon. No? Big one. No? Nandito na po yan sa warning ni Kristo. Itong lahat na ito, these things are not signs of the immediate end. Hindi po ito katapusan ng mundo. They are the normal birth pangs of the fallen world. Normal lang po ito. Catastrophes do not predict the end. Do not panic when such things happen. These events repeat throughout history. The church fathers consistently warned against reading natural disasters as the sign. No? Sabihin mo, malapit na talaga bumalik si Kristo dahil ito yung mga sign. Hindi po yan ang punto. Ang punto ni Kristo po dito, it is not yet the end. Persecution and apostasy. So ito po ang hina-highlight niya sa Matthew 24:9-13. You will be hated by all nations. Maraming magagalit sa atin. Many will fall away because lowliness increases. The love of many grows cold. So lowliness increases. Yung mga tao na hindi natutupad sa batas. No, nangyari na natin ito. Nangyari na sa ating panahon ito. This section describes the spiritual tribulation. Christians will face hatred and persecution. Kapag maging totoong Kristiyano tayo, will face hatred and persecution. Maraming magkondena sa atin. Maraming magagalit sa atin. Many will abandon the faith, apostasy. Mas naniwala pa sila sa opinion kaysa simbahan. So, sa maliit na paraan, ginagamit natin yung social media, mga kapatid, para maibahagi natin yung katotohanan. Marami ng apostasiya, iniwan yung tatag ni Kristo na simbahan, dinipinsaan pa yung simbahan na tatag lang ng tao. Apostasiya po yun.
Mag-ingat po kayo, ha? Deception and lawlessness increase. Grabe yung deception, mga kapatid. A crisis of faith that shakes many. Nangyari na po ito sa ating pananaw na dahil marami, katulad ng albularyo na hinaharap ko, katulad ng antingero, they are Catholic. But their opinion, their ideology is not in line. Ideology, wala namang ideology ang simbahan. Ito po, a crisis of faith that shakes many. So, very confident pa sila sa kanilang katotohanan na pinaniwalaan. No? So, ito po, nangyari na po ito, ha. Sa bigwa na yan, hindi dapat tayo matakot. No? Hindi pa yan katapusan ng mundo. So, ano gawin natin? Patuloy lang tayo, mga kapatid. The gospel to all nations. And this gospel of the kingdom will be preached throughout the world. And then the end will come. So, this is the only positive sign of approaching fulfillment, evangelization, not disasters is the sign. So, ano yung sign, mga kapatid? When we preach the gospel, hindi yung disasters ang sign. No. When evangelization, not disasters, is the sign of the coming of the Lord. And this gospel of the kingdom will be preached throughout the world, and then the end will come. So kung tayo, mga kapatid, i-preach natin yung ebanghelyo, yun ang sign na babalik na ang Panginoon. Yung disasters is not the sign, the coming of the Lord, but the evangelization. Kaya nandito tayo, ginamit natin itong YouTube channel natin, Facebook page natin, para may siwalit natin ang katotohanan sa ating pananampalataya, because this is the sign of the kingdom of God, the coming of the Christ, the second coming of the Christ. So ito yung positive sa Matthew chapter 24 verse 14. The gospel of the kingdom will be preached throughout the world, and then the end will come. So nangyari sa atin, hindi na yung ebanghelyo ang share natin Hindi na yung turo ng simbahan ang sinishare natin Yung mga political ideology na. Yung mga sarili nating philosophy na ang tinuturo natin. Dapat ang ebanghelyo. So bakit ba? Hindi pa bumalik si Kristo, hindi pa natin tinuturo ang ebanghelyo Evangelization, not disasters, is the sign. Matthew chapter 24 verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached throughout the world, and the end will come. Kailan lang babalik si Kristo? Kung ilaganap na natin yung aral niya. The abomination of desolation. Matthew chapter 24, 15 to 22. Jesus refers to Daniel's prophecy. There are 3 layers: historical, ongoing, and final. Ito pong historical fulfillment. The Roman armies desecrated and destroyed the temple at the year 70. Historical po. May historical element itong prophecy ni Kristo. And ongoing, any attempt to replace God's worship with idolatry. Ito po, ongoing po ito. So marami sa atin nag-worship na sa sarili nating interpretation. Yun ang nangyari sa mga kapatid natin na mga albularyo. Ito din ang nangyayari sa mga protestante, mga pastor. They worship their own as God because they interpret the Bible personally, privately. Yan po is worshiping gods. And the God is yourself. Sino yung Panginoon mo? Yung sarili mo. Hindi ka na gustong magpag-guide sa simbahan. Ikaw na yung mag-interpret sa salita ng Diyos without the church. It is idolatry, mga kapatid. So, yun si Pastor Archie, idolatry yun. No? Bakit? Believe na siya sa sarili niya. Sa sariling interpretasyon niya. Yung mga albularyo at antingero, believe na sila sa sarili na. Yun po is a worship of ourselves. Idolatry po yan.
At yan po ang nangyayari, natupad na po yung sabi ni Kristo. Ang pangatlo is the final. The church fathers saw this as connected to final Antichrist, who sets himself in the place of God. So, marami na pong Antichrist. Sino yung mga Antichrist? Lumipat sa atin po. Mababasa ba yan sa banal na kasulatan? Mababasa po. 1 John chapter 2 verse 19 to 20. Babasahin natin mga kapatid. They went out from us, mga Antichrist po ito, but they were not of us. So, galing pala sila sa atin. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might be plain that they all are not of us, but you have been anointed with the Holy Spirit one, and you all have knowledge. So, yung mga Antikristo, kasama natin nung una, pero ngayon ay tumiwalag na. Yan po, sa 1 John chapter 2, verse 19. At itong mga Antikristo, ay nandito na sa ngayon. Nandito na talaga sa ngayon. Yung mga kumukontra sa simbahan, mga Antichrist po yan. So, patuloy tayo mga kapatid ha. So, okay ang pinaka-importante mga kapatid, i-evangelize natin yung katotohanan. Great Tribulation. This period is described as Great Tribulation such as has not been from the beginning of the world. Historically, the fall of Jerusalem. Spiritually, the final crisis before Christ's return. God's mercy, those days will be shortened. Even the worst trial is limited by God's sovereignty. So lahat, under po tayo sa kahit anong mangyari mga kapatid, God is in control. Control ng Panginoon lahat. Na He is in control mga kapatid. Limited lang yung mga worst trial is limited by God's sovereignty. Even the worst trial. Ito po. Ang ganda ng CCC. Ito po, CCC 311 to 314. Masahin natin mga kapatid. God, evil, suffering, and divine providence. God permits evil but never wills evil. God is infinitely good. God is never the cause of moral evil or physical evil. God permits evil because He gives angels and humans free will. Through His omnipotence and goodness, God can bring a greater good out of evil. So yan po mga kapatid, no? So, yan po sa CCC 311. God does not create evil. God does not want sin, violence, disasters, or suffering, but God chooses to give free will to angels and humans because love is impossible without freedom. Obedience is meaningless without choice. Goodness is greater when freely chosen. So ito po, bakit ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nag-control sa atin. Hindi naman siya nag-create ng violence, kasalanan, disasters, or suffering. Because ang Panginoon ay nagbigay sa anghel at sa mga tao ng free will. At sa pag-abuse ng mga anghel sa free will na binigay nila, sa pag-abuse ng mga tao sa free will na binibigay nila, yun, doon nagmula yung kasalanan, yung violence, disasters, and suffering. Ito love is impossible without freedom. So, hindi maganda na i-control tayo sa mga Panginoon kung hindi tayo ibibigyan ng freedom.
Obedience is meaningless without a choice. Obedient ba yan na hindi ka bibigyan ng pagkakataon na pumili? Goodness is greater when freely chosen. So grabe yung kabutihan kapag it is freely chosen. Pinipili talaga, hindi ini-impose. Thus, evil is the result of the free creature rejecting God. Kailan nagsimula yung evil, mga kapatid? It is the result of a free creature rejecting God. We reject God. So yun. Doon nagsimula yung kasamaan. Evil enters the world through sin, not through God's design. So kailan pumasok yung kasamaan sa mundo dahil sa kasalanan natin? It is not the design of God. The design of God is given you the free will. Yet God remains so powerful and so good that He can transform evil into good. The ultimate example is the cross. The worst evil in history, the murder of God's Son, became the greatest good, the salvation of the world. This is the foundation of Christian hope amid tribulation. Grabe, no? Sana po ay na-inspire po kayo dito, no? God brings good out of evil. Ganda ng teaching ng simbahan talaga. So, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Itong mangyari man itong big one, hindi po ito katapusan, mga kapatid. At sana po ay tutubo pa tayo sa ating pag-ibig sa Panginoon. At hindi tayo mawalan ng pag-asa. So, don't increase panic, don't increase fear, don't increase worry. Just increase faith to the Lord. Anytime naman tayo dadalhin ng Panginoon o kukunin ng Panginoon. Ang gawin na natin, let us continue to trust, let us continue to be confident, let us continue to embrace the faith, no? Hindi tayo mawala ng pag-asa, mga kapatid, ha? At wag nating i-anchor yung sa mga manghuhula. Dahil may si San Pablo, isang manghuhula na sinaway niya, no? Nandito yan sa Acts of the Apostles chapter 16 verse 16 to 20. Ito na yung nakasulat, mga kapatid. Dahil sa mga manghuhula, mga okultista po ito, na sinaway ni San Pablo, ini-exercise si San Pablo talaga, no? Yung manghuhula. As we were going to the place of prayer, we met a slave girl who have the spirit of prophecy, and brought her owners a great deal of money by fortune telling, a spirit of divination, fortune telling. She followed Paul and us, crying, "These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation." Nag-affirm pa siya, itong slave girl who had a spirit of divination, of fortune telling. Nanghuhula po. She did this for many days, but Paul, being greatly annoyed, turned and said to the spirit, "I charge you in the name of Jesus Christ to come out of her." And it came out that very hour. So lumabas yung demonyo sa pagkamanghuhula dahil ini-exorcise ni Pablo. When their own owners saw that their hope of gain was gone, hindi na sila hindi na sila kasapi. They seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities. So, pinipersecute sila, tinatrial sila. They brought them before the magistrates and said, "These men are disturbing our city. They are Jews and advocating customs that it is not lawful for us Romans to accept or practice." Patuloy natin, ha. 16 to 23. So 21. The crowd joined in attacking them,
And the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. So, grabe yung nangyari nila Pablo, no? Inuusig sila sa mga okultista, sa mga followers, sa mga manghuhula, no? To be stripped and beaten with rods. So, strip, kinuha yung, gihukasan sila. And then, pinalo with rods. After they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison. Hindi pa sila na kontento, mga kapatid. Pinabilanggo pa nila. So, hindi basta-basta, no? Kapag magsasalita tayo ng katotohanan, maraming magagalit katulad ni Pablo. Commanding the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them the inner cell and fastened their feet in the stocks. So, grabe. Para silang kriminal, mga kapatid, si San Pablo. Ipatuloy natin pagbasa, ha? So, sa 23 po yun, nabilanggo sila. Patuloy natin pagbasa. Ito po. Acts the Apostles 16:24-27. May milagrong nangyari po. Ipatuloy natin, ha. After they had afflicted many blows upon them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them safely. Having received the order, he put them the inner cell and fastened their feet in the stocks. Para silang, kriminal. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. So, nag-died sila, no? Nagdasal sila, and then they praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. No? About midnight, Paul and Silas were praying. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. At once, all the doors were open, everyone's bonds were unfastened. So, no, yung lahat ng mga kadina nila ay natangtang, no? Patuloy nating babasahin, na 27-30. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, for he supposed that the prisoners has escaped. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." And he called for lights and rushed in, and trembling with fear he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? Sabi ng na-amaze siya sa kapangyarihan ng Diyos, no? Grabe yung suffering nila, pero niligtas ng Panginoon si Pablo at si Silas. Pati na itong guard sa prisuhan. Then he brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? And they said, Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in the house. And he took them to the same hour of the night and washed their wounds. And he was baptized at once, he and all his family. Then he brought them up into his house and set food before them. And he rejoiced with all his household that he had believed in God. When it was day, the magistrates sent the police saying, Let those men go. So, pinaalis na sila, mga kapatid. No, ang ganda, no? So, yan po ang maka-inspire sa buhay ni San Pablo kahit inuusig sila
nagpatuloy pa rin sila. Ang daming sugat ni Pablo at ni Silas, pero they embrace everything in order to save. At kung hindi pa sila nabilanggo, hindi na iligtas nila yung gwardya at yung buong pamilya niya. So, ang ganda, ang Diyos talaga ay may rason sa lahat ng mga pagsubok natin, mga kapatid. At hindi tayo aayaw, hindi tayo susuko, patuloy lang tayo, mga kapatid. At sa pamagitan nito, marami tayong ma-inspire at nabigyan ng pag-asa. Okay? So, ang ganda ng mga teksto at mga teaching ng ating simbahan, mga kapatid. So, lahat na po ito ay makapagbigay sa atin ng inspirasyon at hindi tayo mawala ng pag-asa, mga kapatid. Ito din ang isi-share ko sa mga Catholic Faith Father this Friday dahil sasama ako sa kanila at isi-share ko po itong mga katotohanan na maka-inspire sa ating lahat po. Okay? So, magmimisi na ako para kang papa, mga kapatid. So, yan lang po nga. Pasalamat lang ko sa star senders natin. Dalawa. Si Sister Brad Alan Ilangos, 50 stars. Si Gina Apatan Dinuco, 50 stars. Salamat po. At nanawagan po ako sa mga kapatid natin nakikinig ngayon. Tulungan natin hindi ko kaya ako lang mag-isa. Dahil kailangan niya almost 3 million po yung kidney transplant. Si Brother Jason Husol Bakulta. Husol Bakulta. Na kailangan niya ng 3M. At kung meron tayong 30,000 na magbigay, 30,000 people na magbigay ng 100 each, makuha na natin yan. So, sa ngayon is kahapon, isang araw ay salamat po sa mga nagpadala, ha. Pinipin ko po ito. Nandun po yung video account niya. Ito po si Brother Jason, yung ex-seminarian, kumakatok sa puso at isipan natin. Ito yung Gcash account niya. Pinopost natin, pinipin natin. At magbigay lang tayo ng kunting update kahapon na itala po ang halagang 75,251 and 99 centavos. Sa mamayang gabi din mag-update ako. Kahapon tumaas na po ito. November 26, November 27 hindi pa tayo mag-update. Mamaya every night mag-update ako para sa makita ninyo. Umaabot na po na 97,000. Kahapon po ito as of November 26, 2025. Ngayon is Thursday na po. So mamayang gabi mag-update din ako. Basta umaabot na 97,731 and 78 pesos po. So direct po sa kanyang account, ha. Ito po yung account niya. Sinesend natin as pinapost ko po. Pinipin ko po ito. Pin post. So, siya po yung nauuna. Para matulungan natin. So, kahit mahirap makatulong tayo. 150 pesos. Malaking tulong na po yun. At alam nyo kung makaaligtas tayo ng buhay, kung magtulungan tayo. Okay? So, yan po, no? At ipagdasal natin ang bawat isa na hindi tayo mawalan ng pag-asa, hindi tayo mawalan ng gana sa paggawa ng mabuti araw-araw po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, that accepts thee with a humble heart. God bless.